gusto. Merong sinulat pa rin. Nakakang sinulat na lumabas sa pahayag. I don't know, Crit ko na. Madami nang sumusulat. Kay Belinda Olivas. Belinda was the one, as far as I know, who introduced the idea of the Honors Committee. No. Now, my take on the Honors Committee. There might be such an Honors Committee. But as far as I know, there's an EO that created. That honors committee only takes care of other honors, not including the national artists. Ang mga nabigyan na yan, yung mga pag nanalo ka sa international sporting meet abroad, o nanalo ka ng singing contest, dadagdagan ka ng 1 million, 500,000, ganyan. Iba pa yun, yung mga order of Lakandula, usually for government officials yan, yung nag-submit eh. Now, let me also weigh in on one, yung laging hinihimay kasi yung what is legal and what is not, no? Okay. Tama naman pareho eh. There is such a process. And yun na yung accepted, yung evolved process na yan, no? Yun na yung naging traditional eh, yun ang president eh. Walang president na 4 yung dadagdag at ibabawas yung isa. Now, if we ask na, is the president allowed to do that? Tama si Jolat, baka walang nilalabag na batas. Which brings us to a higher question. Just because it's legal, or porket pwedeng gawin, dapat bang gawin? Ethical ba? Yun ang tinatanong ng mga kasama ko sa komunidad ng arts and In fact, yun ang aking unang tanong. Masama ba yung sistema, kaya dapat ay baguhin? Palitan. Kung masama yung sistema, dapat baguhin, hindi ba dapat baguhin muna? Pero ang mangyayari ito, Rio, dahil itong 4 na ito na dinagdag ni Presidente Arroyo sa National Artist Awards, eh hindi nyo tinatanggap sa sarili ninyong samahan ng mga artists of the Philippines. Ibig sabihin ba na parang meron na kagad silang yung bias against them, hindi nyo na sila kikilala? Hindi sa may bahid yan. Kahit naman yung mga nauna eh. Kahit naman yung mga yung tinatawag ng DNA. Ang unang nag-break ng president, kasi ng president is si Tabaco eh. DNA yung dagdag national artist. Well, yun ang tawag. No? Alam mo naman, trust the Filipino to come up with an acronym for everything. No? Yung ibang tawag, yung iba dyan, SNAG. SNAG? Oo, SNAG. Ano naman yun? Yung Sing It National Artist ni Ginang Arroyo or something like that. Meron mga naawa. Meron ganon. May acronym na naawa. Dami pala yun. Madami yan. Alphabet soup na yan. So what's gonna happen? Pero what I'm saying is that if we went back, no, nung natandaan ko nung si Presidente Cory Aquino, hindi nagdagdag, hindi nagbawas. Okay. Si FBR, dinagdag si Carlos Quirino, which was understandable because ka-era na yan, saka historical writer yan. Pero medyo pinagtawanan. Medyo pinagtawanan. Boycott ako nun. Medyo nilight-light. Historical literature daw. There was not even any need to create that subcategory. Kaya historical literature is literature. Might as well have been literature. Kaya look, I'm not saying that he was not qualified, no? Or yung kay Nani Cuenco, he might have been qualified, no? He might be qualified. Pero we all know that Nani Cuenco was made dagdag because siya yung pianista ni Erap pag kumakanta sa bar si Erap. So, alam natin yan. Nothing wrong with that. Ang sinasabi ng lahat, if you deserve to be a national artist, ang laki ng ginawa mong kontribusyon sa sining at malakas din ang sabihin nating pag-appreciate sa iyo ng masa, which is what they're saying that Carlo J. Caparas has exhibited. Malakas ang appeal sa masa. Ang dapat na pambansang alagad ng sining ay pambansa. Sa pangalan pa lamang niya, pambansa ng sining niya ay nakaka-impluensya sa kalagayan ng bansa. Ang sining niya ay ginagalang at ay pinapakilala ang ating lahi. Yan ang sining na pambansa. Pangalan pa lamang. At hindi dapat na ang sining ay mga sektoral. Ang problema, ang nangyayari doon, sabi nga doon ng mga nagsusulat sa blog, nababasa ko din. Popularity. Kung gano'n daw ang magiging qualification, pati daw si Willie Rebillame ay dapat gawin national artist. Dahil sobrang lakas daw ng appeal sa masa. Hindi masama. Kung ang kanyang sining, kung ang kanyang sining ay nagbibigay ng hugis sa mga kalagayan ng ating lipunan. Si Hayden ko nga, pinapropose na video arts. Hindi ko na alam po. Malaking epekto niya, pambansa. Saka yung sinasabi ng mga hugis-hugis nila. Kasi malaki o maliit na sining. Ay sining yan eh. Si Carlo J. Caparas lang bang medyo sabihin mo na hindi karapat-dapat? O yung tatlong iba? In fact ako, hindi ko problema yun eh. Ang problema ko, yung proseso. Yung 4 na yun, ay nag-violate ang proseso, kaya sila 4 lahat ang dapat yung katapuhan nila, hindi mo sinasabi. Sila yung nag-violate.
Sabi nyo nga. nag-violate ng proseso. Walang ganon. May proseso na sinunod at yung proseso na yan ay kanilang dinala na sa Kongreso. Pakinggan natin. Ang gusto ko sanang malinawan, no? Ito talaga hindi ko sigurado, no? Nung una akala ko, dahil sa mga nadidinig mo ng mga sabi-sabi, no, na parang ang aligasyon si Cecil, na kaibigan ko yan si Cecil, hanga ko rin, ano, mula sa PETA pa. Pero ang aligasyon, siyempre, understandable na siya lang ang nag-orchestrate at nagmanipula. At hindi daw siya eligible to be a national Well, artist that's dahil nandun another. siya sa NCC. Naniniwala naman ako dyan sa yung apart from the delicadeza, meron talagang regulasyon sa at na hindi kasali dapat yun. Disqualified. Sana nag-resign na lang siya before. But beyond that, no, Tony, yung parang bakit ba nangyari lahat to? Yun ang sinasabi ko. Isang hindi masyado napapansin yung sinabi ni Congressman Amy Marcos. Meron siyang parang paratang na kaya si Carlo Caparas ay nabigyan ng danal na ito ay kasi binenta daw ni Carlo Caparas yung poster yata o yung copyright na paggamit sa Ang Panday bago nagkampanya sa FPJ. So yun ang tinatanong ngayon ng mga iba. Ito ba, yun nga ang kabayaran? Kasi may politika pa rin. Parang dumalabas. Sumasagwa, lalong sumasagwa. Napakarami ng ibinabato na ganyan. Pero ang dapat tingnan, kung bakit idineklara o piroklama ang bawat isa, ano ba ang nagawa nila sa sining? Marami Kung ano ng bintang ang lilitaw para ibabato sa mga tao, katulad niyan. Ako, ang una ko agad sagot yan. Kung magaling na mga tao yan, dapat nagdaan sa proseso. May dumaan naman, dumaan sa proseso. dumaan sa proseso. Pero hindi nga lumusot. Dahil, Di ba? Yung tatlo, dumaan sa proseso. Ito pa ang isa na Hindi naman natapos ang proseso. Matapos yung sinasabi nila na tapos na. May kasunod pa yun. Ito ba, Jola, totoo? Dagdag proseso Doon daw sa nangyari. proseso stage 1 at proseso stage 2. Ang balita ng mga ibang commissioner katulad mo ay bit na ni Ginong Alvarez. Laging at samat kasama sa ang bit-bit. pinupush na. sabi mo, dito ako eh. Para sabihin ko kay... Pero malalaman ba Dahil natin nandoon si Ginong Mario sa proseso at nasa hapag ng pinag-uusapan at hindi bit ng isang tao. Ayun, ibang hapag na ito. Pero ito, Hapag kainan sa New York, dalawa yung nagsabi sa akin na commissioner na pinupush talaga ni Ginong Alvarez. Si At siya man. si Carlo. Hindi yung sarili niya. Hindi yung sarili niya. Si Carlo Caparas, yung tatlong ang dinagdag. Isa pang dapat bigyan natin ng pansin yung talaga. Pinakamalaking question sa akin, bakit tinanggal si Ramon Santos? At sino magpapaliwanag niya? Hopefully, Mr. Santos will recover. And hopefully the Honors Committee will really be formed para, even retroactively. Wala naman daw honors committee, sabi ni Atty. Kapunan. To explain nga bakit sinuggest ng Honors Committee kay Presidente. Hindi pwede yan. Alright, Baka thank pag you. nag-paper trail tayo walang lumitaw na honors committee dyan. Hindi naman daw invisible yung honors. Anyway, Rio, Mario, Cripuson, Jolab, thank you very much for coming to Media in Focus. Next time, dapat sa lesser time mag-meet para hindi mainit ulo natin. Thank you very much, gentlemen. This has been Media in Focus. We'll see you again next week. Good night. Thank you.